na balita ngayong tanghali. Higit 22 milyong mga estudyante balik eskwela na ngayong araw. Bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll sa Bicol Region mas mababa ngayong taon. Enrollment itutuloy pa rin ng mga paaralan kahit nagsimula na ang klase. Ilang probinsya nagdeklara ng class suspension dahil sa masamang lagay ng panahon. Ilang paaralan sa Bulacan lubog sa baha. Mata ng bagyong Goring, posibleng maglandfall sa Batanes ayon sa Pag-asa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 29, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Balik eskwela na simula ngayong araw ang mahigit sa 22 milyong mga mag-aaral sa public schools para sa school year 2023 to 2024. Maagang pumila ang mga estudyante sa iba't ibang mga paaralan sa bansa para sa muling pagsisimula ng klase para sa panibagong school year. At para sa detalye, makibalita tayo kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, kumusta ang unang araw ng pasukan? Ella, ayon sa huling datos na inilabas ng Department of Education o DepEd kahapon, ay nasa 22,676,964 students ang nakapag-enroll na sa pampubliko at pribadong paaralan. Region 4A ang may naitalang pinakamataas na enrollees na may 3,465,598 na sinundan ng Region 3 na may 2,586,926. Sabi pa ng ahensya na inaasahang mas tataas pa ang bilang ng mga enrollees ngayong araw hanggang sa susunod na linggo dahil marami pa rin na nagpapa-enroll kahit nagsimula na ang klase. Kaninang alas 6 naman ng umaga, Ella, ay nasa Quezon City High School tayo para saksihan ng offline balik eskwela ng mga estudyante sa pangunguna ng principal nito na si Josephine Maninga. Nagsagawa sila ng flag ceremony bago pumasok sa mga kaukulang silid-aralan ang mahigit 3,000 mag-aaral. Ngunit may ilan din tayong nakita at nakausap na ngayong araw pa lang sila magpapa-enroll. At ang iba naman ay sinamahan pa ng magulang upang maasikaso ang kanilang section at advisor. Tulad na lang ni Nanay Rowena na kasama ang anak nitong papasok sa grade 10 dahil walaan niya itong section. Galing anak niya sa Flora, Ilagan High School, ngunit naubusan sila ng slot kaya nag-enroll na lang sila sa PTHS. Wala daw yung pangalan niya dun sa parang mga master list. Kasi sabi ngayon ni Sir, iba raw yung listahan ng transferee. Kinalaunan ay binigyan din sila ng form at nagkaroon ng section. Samantala, Ella, nandito tayo ngayon sa East Rembo Elementary School sa Taguig City at kanina hindi nagsagawa ang pamunuan ng flag ceremony, ngunit isinagawa ito sa loob ng mga silid-aralan. At sa ngayon nakaantabay tayo dito para sa loob ng East Rembo at mag-aabang sa mga iba pang kaganapan dito. Mamaya, Ella, inaasahan natin na darating ng ilang opisyal ng Department of Education o DepEd dito. At yan muna ang latest mula dito sa Taguig City. Balik sa'yo, Ella. Bernadette, meron pa bang mga humahabol para magpa-enroll? Tama ka dyan, Ella. Kanina nga lang sa pinuntahan natin sa Quezon City High School ay nag-start na yung klase pero sa labas ng gate ay marami pa rin mga magulang na naghahantay na sinasama ng kanilang anak. At ang iba naman ay mismo silang pupunta doon sa administration office para magpa-enroll dahil hanggang ngayon ay hindi pa sila enroll. At ayon naman sa Department of Education ay inaasahan nila na tataas pa ang enrollment ngayong araw at sa mga susunod na linggo dahil nga sa mga late enrollment na to. Ella? Alright, maraming salamat. Bernadette Tinoy.
Bagaman ngayon ang unang araw ng pagsisimula ng klase sa mga pampublikong paaralan, may ilang lugar ang agad na sinalubong ng class suspension dahil sa masamang lagay ng panahon. Kabilang narito ang 5 munisipalidad sa Palawan. Mula sa Puerto Princesa, Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, kumusta yung sitwasyon ngayon dyan sa Palawan? Yes, Aga, mula pa kagabi nakaranas na ng pabugso-bugsong pag-ulan ng Puerto Princesa, maging sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Bunso dito, nagsuspindi na ng klase sa lahat ng antas ng mga bayan sa Palawan, kagaya ng Coron, Busuanga, Taytay, Culion, El Nido, Linapacan, San Vicente, Brooks Point at bayan ng Puyo, Palawan. Ito'y base na rin sa inilabas na pahayag ng mga munisipyo sa kanilang mga Facebook page na kung saan dahil ito sa nararanasang mga pag-ulan. Ngayong araw din ay nagsuspindi ng klase sa K-12 ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa. Ayon kay City Information Richard Ligad, sa isang panayam sinabi nito na naglabas na sila ng abiso kaninang umaga na pansamantalang kanselado muna ang pasok sa Puerto Princesa ng K-12. Ito'y dahil sa inilabas na rainfall alert ng Pag-asa na mararanasan sa Palawan. Samantala, ang ibang munisipyo naman ay ipinapaubaya na lang ng DepEd Palawan sa mga school heads ang pagkakansela ng klase sa kanilang lugar. Aga naglabas na rin ng abiso ang Philippine Coast Guard na hindi muna pinapayagang maglayag ang malilit na sasakyang pandagat dahil nga sa sama ng panahon. Yan muna ang latest live mula dito sa Palawan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Andy Pagayona. Bukod sa Palawan at iba pang mga lugar na nakararanas ng masamang lagay ng panahon, kanselado rin ngayong araw ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Cagayan dahil sa banta ng bagyong Goring. Gayunman, tuloy-tuloy pa rin ang mga guro at mga magulang sa paglilinis ng mga classroom upang maihanda ang mga ito sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa oras na bumuti na ang lagay ng panahon. Lubog ngayon sa baha ang ilang mga paaralan sa Hagonoy, Bulacan, bunsod ng nararanasang high tide. Dahil dito, napilitang magkansela ng klase ang ilang mga paaralan habang hindi pa rin humuhupa ang baha. Mula sa Bulacan, alamin natin ang latest kay Nestor Torres live. Nestor, kamusta yung sitwasyon dyan sa mga paaralan na lubog pa rin sa baha? Mahigit 10 paaralan sa Hagonoy ang lubog sa baha at karamihan ng mga estudyante dito ay lumulusong sa tubig. At meron din namang mga paaralan na half day lang ang pasok dahil nga sa nararanasan nga na pagbaha dulot ng high tide. Lubog ngayon sa tubig baha ang mga classroom at compound ng paaralan sa lugar ng Hagonoy West sa Hagonoy, Bulacan. Epekto ito ng high tide na umabot ngayon ng 4.6 feet. Hanggang binti ngayon ang tubig baha sa Mercado Elementary School, San Jose, San Nicolas, Santa Monica at maging sa mga kalsada ay lubog rin. Sa nasabing mga paaralan ay half day ang ginawang pasok sa mga estudyante at kung kakati nga ang tubig baha ay posibleng magkaroon ng klase mamayang 1:00 ng hapon. Sa Mercado Elementary School naman, 19 na classroom ang apektado. Hindi pa ito magagamit sa ngayon kung hindi pa rin talaga huhupa ang baha. Samantala, sa lugar naman Hagonoy East sa Central Elementary School, nakararanas ng baha ng abot hanggang tuhod, half day din ang klase ng mga estudyante. Karamihan sa mga estudyante naman na hindi pa rin nakapapasok sa unang araw ng klase ay modular learning lang ang kanilang ginagamit na ibinigay nga ng DepEd. Samantala, Aga dito sa lugar ko sa San Agustin Elementary School kung saan narito ako sa loob ng classroom, ay 3 room dito ang lubog sa baha at yung mga estudyante kanina nga ay pumasok din dito. Pero sa ngayon, kasama natin ang principal ng paaralan na si Ma'am Maria Galang at para makungi tayo ng detalye hinggil dito sa ginawa nilang paraan para dito sa pagkakaroon ng solusyon dito sa baha. Ma'am, ano po ba ang ginawa nating solusyon ngayon sa unang klase? Sa ngayon po ay dahil tayo ay high tide, nagkaroon po tayo ng shifting. Meron po tayong klase sa umaga at meron din po tayong klase sa hapon.
At sa ngayon nga po, kahit nalubog ang paaralan dito, ang lubog ang mga classrooms, ay patuloy pa rin po yung klase. At yung po mga ibang bata ay nakasuot ng bota. At yung iba naman po na wala talagang pambili ay naka-chinelas lamang na pumasok din sa loob ng klase ngayong araw na ito. Okay. Ma'am, ano po yung hiling nyo ngayon? Lalo na kung ganitong sitwasyon nyo, 3 pa lang classroom ang inyong lubog sa baha at ito ay nasira dahil ng bagyong Egay din noong nakaraan? Yes po, ito pong 3 classroom na ito. Isa na po ito ay nasira po ito nung nakaraang bagyong Egay. Talaga pong ito ay na-wash out. At ginawan po namin ito ng paraan na mabuo bago magsimula ang klase. Kaya po sana hinihiling namin na magkaroon po ng pag-upgrade para po mapataasan itong aming paaralan at ganun din po ay mapalitan itong mga classroom na ginawa lamang po namin itong temporary para po mapagklasihan dahil po kulang nga po ang magiging classroom kung hindi ito magagawa ng paraan. Okay, ma'am. Salamat po, Ma'am Rosario Galang, Ma'am Principal, sa inyo pong pagpaunlak sa amin sa ULTV. Aga sa ngayon nga dito sa lugar ng San Agustin Elementary School, ang ilan sa mga nakikwento rito ng mga estudyante dito sa isang classroom, meron ditong 42 student, pero 38 lang yung pumasok dito sa room na ito. At inaasahan nga na bukas ay makukumpleto pa rin ito sa susunod na araw sa Webes dahil holiday bukas at inaasahan na maraming mga estudyante ang papasok na at magdadala ng mga bota. Marami kasi dito walang dalang bota. At ito nga, ang na-encounter na problema nga pala dito ay nalaglag yung mga papel ng mga estudyante, pati yung mga bag na basa. At yun papalitan na lang siguro ng kanilang mga magulang. At yung latest live mula dito sa Hagunoy, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Naobserbahan ng DepEd Masbate ang bumabang bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll ngayong taon kumpara noong nakaraang school year. Dahil dito, umaasa ang mga paaralan sa probinsya na may mga estudyante pa rin ang hahabol sa enrollment bagaman opisyal nang nagsimula ang klase ngayong araw. Mula sa Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, gaano ba kalaki ang ibinaba ng enrollees ngayong taon dyan sa Masbate? Yes, Ella, sa tayan ng Department of Education o DepEd Masbate, nasa mahigit 170,000 mga estudyante ang naka-enroll ngayong pasukan sa lalawigan ng Masbate. Kumpara noong nakaraang school year 2022-2023 na umabot sa mahigit 200,000 mag-aaral. Sa tayan ng DepEd Masbate, hahabol sa unang linggo ng Setyembre ang mga estudyante na di pa nakakapagpa-enroll. Pinapayagan naman ng DepEd na mag-aaral na makahabol sa enrollment hanggang sa unang linggo ng Setyembre. Samantala, magdadalawang shifting naman sa isang araw ang mga guro na magtuturo sa mga eskwela na may mga nanatili pa ding evacuees sa Albay. Face-to-face sa umaga at module naman sa hapon para sa mga nakatala sa naturang eskwelahan. At face-to-face sa hapon, sa umaga naman ang module, ang mode of learning para sa mga estudyante ngayong pasukan. Ayon kay Department of Education o DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsada, hinatang nasa 15,000 learners ang sasailalim sa blended learning ngayong pagsisimula ng pasukan dito sa Bicol. Ito yung mga estudyanteng patuloy na nanatili sa mga evacuation center sa 16 na eskwelahang ginagamit pa rin bilang evacuation center. Nananatili pa rin kasi sa alert level 3 o mataas pa din ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. This 15,000 for the province of Albay will be doing the modular combined with face-to-face and other learning modalities. Ella, shifting pa rin o isang eskwelahan lang ang papasukan ng mga batang bakwit at mga estudyante na nakatala sa paaralang ginawang evacuation center. Partikular ang dalawang eskwelahan na sakop ng 6 km permanent danger zone ang Kalbayog sa Malilipot at Magapo Elementary School sa Tabaco City. Kasama din dito ang eskwelahan na nasa 7 to 8 extended danger zone. In some of the schools being used as evacuation centers. Una, meron tayong tinatawag na distance learning or blended learning. Umaga, yung dating occupant ng school pwedeng mag face-to-face, half day. Then in the afternoon, they will be given the modules. Yung evacuees naman, pag morning naka-module, pag hapon naka face-to-face.
Meron din ginawang makeshift classroom ang DepEd para sa mas evacuee estudyante kung kukulangin ang mga classroom. Sa tent naman ng DSWD, pansamantalang nanunuluyan ang pamilyang evacuee, subalit nasa loob pa rin ang compound ng mga eskwelahan. Yan muna ang balita mula sa Bicol. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Bagaman tapos na ang panahon ng enrollment noon pang August 26, patuloy pa rin tatanggap ng mga estudyanteng mag-e-enroll ang mga paaralan sa Bicol Region, bunsod ng mababang bilang ng mga nagpatala para sa school year 2023 to 2024. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, hanggang kailan tatanggap ng mga late enrollees yung DepEd dyan sa Bicol? Walang binigay na specific date ang DepEd Bicol kung hanggang kailan tatanggap ang ahensya ng ang mga paaralan ng mga late enrollees dito sa Bicol. Basta ang sinasabi ng DepEd ay kailangan maabot ng estudyante yung 80% prescribed school days o yung mga araw na ipinasok para tanggapin pa din siya bilang enrollee. Patuloy pa din tatanggap ang Department of Education Bicol ng mga late enrollees. Ito'y kahit pa nag-umpisa na ang opening of classes ngayong school year 2023 to 2024. Ayon kasi sa ahensya, mababa pa din ang bilang ng mga nag-e-enroll sa rehiyon kumpara nung nakalipas na taon kung saan umabot lamang ito ng 81%. Sa pinakahuling ulat na inilabas ng Department of Education o DepEd Region 5 as of August 29, nasa 1,471,972 lamang ang nakapag-enroll sa buong rehiyon. Mas mababa ito kumpara sa mahigit 1.8 enrollees noong nakalipas na taon. Paglilinaw din ng kagawaran ng edukasyon dito sa rehiyon, hindi pa pinal ang nasabing bilang dahil patuloy pa rin ang pagdating ng mga enrollee base sa Learning Information System na ginagawa ng ahensya hanggang ngayon. Ayon din sa ilang mga opisyal ng DepEd sa mga probinsya ng Bicol, batay sa karanasan, dumadagsa pa din ang mga nag-e-enroll sa unang linggo ng pasukan ng klase, kaya kumpiyansa silang tataas pa ang bilang nito sa mga susunod na araw. Well, cultural yung factor natin dyan. Kahit gaanong kampanya natin na sa araw ng pasukan ay araw na ng pasukan, yun yung pa rin, nandun pa rin yung old practice natin na sa first day of classes, doon nagpapa-enroll. Pero mapapansin natin, halos yung enrollment natin ay hindi na katulad nung dati. Kasi automatic enrolled na yung ating grade 1 na interning grade 2 and so on and so forth. Kaya lang, need pa rin mag-fill up ng form para at least ang formalization. Batay pa rin sa huling ulat na inilabas ng DepEd, umabot na sa 1.3 million ang nakapag-enroll sa mga pampublikong paaralan dito sa Bicol. 136,858 naman ang nag-enroll sa mga private school, 2,282 naman ang nakapag-enroll sa mga state at local universities and colleges sa iba't ibang lugar, habang 29,288 naman ang papasok ngayong school year sa Alternative Learning System o ALS ng DepEd. Yan muna ang latest mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Patuloy na nakabukas ang serbisyo ng Oplan Balik Eskwela Command Center ng Department of Education para tumanggap ng mga katanungan at iba pang concerns kaugnay sa muling pagbubukas ng klase para sa school year 2023 to 2024. Katuwang ang Department of Health, Department of Transportation, Philippine National Police at iba pang mga ahensya ng pamahalaan, tuloy-tuloy ang pagbibigay serbisyo ng mga ito para masiguro ang maayos na pagbubukas ng klase. Para sa mga may katanungan at iba pang mga concern, maaaring i-check ang official social media pages ng Department of Education para sa mga contact number ng partner agencies sa Oplan Balik Eskwela Command Center. Simula na ng klase, kaya siguradong maninibago na naman ang mga bata pagkatapos ng ilang buwang bakasyon. Ilan sa kanila, mahirap na namang kumbinsihin na magpaiwan sa paaralan. Kaya narito ang ilang tips para maiwasan ang separation anxiety sa unang araw ng pasukan. Narito ang report ni Gladys Tuabi.
Mga batang umiiyak at ayaw bumitaw sa magulang. Ganito ang karaniwang eksena sa unang araw ng pasok sa mga eskwelahan. Kung tayo ngang matatanda, minsan ay naninibago pa at hirap mag-adjust sa panibagong environment, lalo naman ang mga bata. Ayon sa kindergarten teacher na si Teacher Eugene Gazingan Abrasya ng Kapitan Eddie T. Reyes Integrated School sa Taguig City, malaking tulong kung maihahanda na sila ng mga magulang bago pa mismo ang pagbubukas. As the school year opens tomorrow po. Ano-ano nga ba ang pwedeng gawin ng mga magulang para maiwasan ang separation anxiety o ang pag-iyak ng mga bata sa unang araw ng klase? Tip number 1, school familiarization. Makabubuti kung ipapasyal na ang mga bata sa paaralan bago pa ang pasukan. Isama ang mga bata during enrollment o kaya naman kapag Brigada Eskwela Week. Sa pamamagitan nito, makikita na nila ang kanilang magiging classroom at teacher. Hindi na sila maninibago at magiging pamilyar na sa makakasalamuhang tao at sa lugar na pupuntahan sa unang araw ng klase. Tip number 2, put a proper mindset on them. Kausapin at ipaliwanag sa bata kung bakit kailangang pumasok sa paaralan at ang mabuting idudulot ng pag-aaral. I-mindset rin sa kanila na ilang oras lang sila mananatili sa paaralan at i-assure na hihintayin sila sa oras ng uwian. And let's promise that sa uwian or during dismissal is that we are there sa gate. Kasi one factor also po na matatakot silang pumasok sa school is pag uwian, they will not see you there waiting or na-late kayo ng pagsundo. Magkakos po yun ng trauma and fear sa kanila. And then next time, they don't want to go to school anymore. Tip number 3, give them a comfort item. Padalhan ng mga bata ng mga comfort item para hindi lahat na nararamdaman nila ay bago, tulad ng paboritong laruan, upang maramdaman nilang may kasama pa rin sila sa pagpasok ng classroom. Tip number 4, huwag gamiting panakot si teacher. Iparamdam sa mga bata na ang mga guro ang siyang mag-aalaga at titingin sa kanila habang sila ay nasa classroom. Pwede po bang makiusap kaming mga teachers na wag niyo po kaming ipapanakot na sige ka, pag di ka pumasok magagalit si teacher. Naku, wag po, kasi yung fear po ng mga bata at yung maiisip nila na teachers are scary, teachers will get mad. So iparamdam po natin sa kanila that teachers are also one of the people who love and will take good care of them while they are inside the classroom because we are their second parents in their second home, which is the school. And tip number 5, bigyan ng motivation o support ang mga bata. Makatutulong ang pagbibigay ng small rewards sa mga bata after school, gaya ng pagbili ng favorite snacks. Ang pagpapakita ng positive reinforcement sa mga bata ay makakahikayat sa kanila para mas maganahan pang pumasok at mag-aral. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Nakipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at Tourism Office ng Calatagan, Batangas na maghanda sa posibleng banta ng oil spill at paalalahanan ng mga resort owner sa lugar na maging mapagmatyag. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga oil company sa maaaring maitulong ng mga ito sa posibleng oil spill response. May namataan na kasing oil sheen na indikasyon ng posibleng pagtagas ng langis mula sa lumubog na fishing vessel mahigit 2 milya ang layo mula sa Cape Santiago sa Calatagan Island. Linggo, August 27, matagumpay na na-rescue ang 13 crew ng Anita DJ Dos, isang fishing vessel na galing ng Navotas patungo sa ng Palawan para mangisda. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng paglubog ng nasabing fishing boat.
Magdaraos ng online job fair ang Civil Service Commission sa darating na September 18 hanggang September 22. Ito ay bilang bahagi ng ika-123 taon ng CSC. Katuwang sa isasagawang online job fair ang jobstreet.com. Kaugnay nito, nanawagan si Civil Service Commissioner Eileen Lizada sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang public offices na mag-post ng kanilang job offers o vacancies sa website ng CSC. Para naman sa mga nais na mag-apply, bisitahin lamang ang website ng Civil Service Commission sa www.csc.gov.ph upang makapag-fill out ng form at makapagsumite ng application. Malabo pang matupad ang ipinapanukalang joint military drill sa pagitan ng Pilipinas at China. Bunsod ito ng patuloy na harassment ng China sa mga tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner, maging ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga personnel o kadete sa Chinese military schools sa Beijing ay ihihinto muna. Sa ngayon kasi dapat po talaga ay ihinto nila yung ginagawa nilang coercive and dangerous tactics, no? At yung pagcha-challenge nila sa atin. Every time we go there to the South China Sea to resupply our islands and our occupied features, no? Like the Ayungin Shoal, ay parati nila tayong hinaharang. Malalaman na ngayong linggo kung anong mga lugar sa bansa ang ikokonsiderang areas of concern na isa sa ilalim sa mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad ngayong parating na halalan. Sa Metro Manila, may mga nakumpiska ng mga baril at deadly weapon sa mga COMELEC checkpoints habang 2 na ang arestado. Narito ang report ni Dante Amento. Hinihintay pa ng Commission on Elections o COMELEC ang rekomendasyon ng Philippine National Police o PNP para sa mga lugar na maaring ituring na areas of concern kaugnay sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito ay ang mga lugar na mataas ang banta sa seguridad kaugnay sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posibleng sa linggong ito ay malaman na nila sa PNP at mailabas na rin sa publiko. Sinabi nila meron silang 27 na areas of concern. Ika nga pula ang kulay ng mga lugar na ito. So, pero hanggang ngayon hindi pa nila sinasabit sa atin yung opisyal na listahan. Batay sa kategorya na inilabas ng PNP, kapag category red, ito ay ang mga lugar na may seryosong banta mula sa mga armadong grupo o kaya terrorist group gaya ng Abu Sayyaf at Maute. Isa sa ilalim ito sa mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Samantala, may ilang nahuli na sa checkpoint ng mga baril, iba pang deadly weapon at personalidad sa pagsisimula ng COMELEC checkpoint kahapon sa National Capital Region. Bukod sa paglabag sa mga panuntunan sa halalan, mahaharap ang mga nahulihan ng baril sa sari-saring mga kasong kriminal. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Patay sa pamamaril ang isang re-electionist barangay captain sa bayan ng Libon sa Albay kahapon. Ang nasabing kapitan ay pinatay pagkatapos itong mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy para sa darating na barangay election. Narito ang balita ni Brian Baldarahe. Dead on the spot ang isang re-electionist barangay captain matapos pagbabarilin sa mismong tinitirhan nito sa barangay San Jose, Libon, Albay kahapon, August 28. Kinilala ang biktima na si Alex Repato, 51 taong gulang at residente sa nabanggit na lugar. Ayon sa inisyal na ulat ng mga otoridad, pauwi galing sa pagpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy para sa darating na barangay election ng nasabing kapitan. Nang ito ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon ng Libon Municipal Police Station sa nangyaring insidente. Nagsagawa na din ng mga checkpoints at hot pursuit operation ng mga otoridad sa lugar para sa agarang ikadarakip ng mga suspect. Noong nakaraang linggo, isang barangay kagawad din na nagpaplano sanang tumakbo bilang kapitan ang napatay sa nasabing bayan. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagsasagawa ngayon ng konsultasyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga grupo ng mga nagbibisikleta kung dapat bang panatilihin o magkaroon ng mga pagbabago sa patakaran sa bike lanes. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano yung suhestyon o rekomendasyon ng mga bicycle group tungkol dito sa bike lane? Aga sa stakeholders meeting nga ngayon, naging suwestyon ng isang bicycle group na dapat magpatupad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng parehas na designated lane sa mga nagbibisikleta at mga nagmomotorsiklo. Tutol ito sa shared lane na pinag-aaralan ding maikonsidera ng MMDA mula sa mga grupo ng motorcycle riders. Ayon sa grupo, delikado kasi para sa mga nagbibisikleta ang mahaluan ng motorsiklo dahil mabibilis ang mga ito. Ganito rin yung sentimiento ng iba pang mga bicycle group kung saan dapat pangang tiyakin ng MMDA na maging protective bike lane, ang bike lane sa EDSA. Ayon sa MMDA, layon ng stakeholders meeting na malaman ang saloobin ng mga grupo para malaman kung pananatilihin o babaguhin ang mga patakaran sa bike lane, kung dapat pa itong palaparin o maging shared lane sa mga motorsiklo. Batay sa datos na naipakita ng MMDA, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi ay dumadami na ang mga motorsiklo na dumadaan sa bike lane. Nauna nang naghigpit ang MMDA sa bike lane kung saan pagmumultahin ng 1,000 piso ang mga rider na mahuhuling lalabag, pero imbis na mag-issue ng violation ticket ay nanita lang muna ang MMDA. Mayroon na ring mga bus company ang naunang nagsuggest na alisin na lang ang bike lane sa EDSA kasabay ng suwestyon na alisin ang EDSA carousel at ibalik sa dati ang daanan ng mga city buses. Sa ngayon, aga patuloy pa yung ginagawang stakeholders meeting kung saan kasama dito yung mga grupo ng mga nagsusulong ng paggamit ng bisikleta at yung mga grupo o yung mga motorcycle rider. At minomonitor natin kung ano yung magiging rekomendasyon pa ng mga ito para dun sa gagawing desisyon ng MMDA dun sa existing na patakaran ngayon sa bike lane. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang investigasyon sa pagpatay sa menor de edad na si Jemboy Baltazar dahil sa umano'y mistaken identity. Dito, pinabulaanan ng ina ni Jemboy ang sinabi ng pulisya na tumanggi umano silang i-autopsy ang katawan ng kanyang anak. Mula sa Senado, may report si Herlin Delgado live. Herlin, ano ang paliwanag ng ina ni Jemboy at ano ang sagot dito ng PNP? Ella, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na tanong ng mga mambabatas kung anong klase ng bala ang tumama sa katawan ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar matapos pagbabarilin ng mga pulis. Ayon sa Philippine National Police o PNP, hindi na nagsagawa ng autopsy examination ang forensic unit sa katawan ni Jemboy matapos umanong tumanggi ang pamilya nito. Pero itinanggi ng ina ni Jemboy na si Roda Baltazar na tumanggi sila sa alok ng PNP. Wala pong katotohanan yan. Ang ano nga po niya, ng totoo po niya na iningil po yung pamilya ko ng 15,000 para po i-autopsy yung anak ko. Sagot naman ng PNP, may waiver na pinirmahan ng kapatid ni Jemboy na si Geraldine at binasa ito sa komite. Para po sa kinungkulan, ako po si Geraldine Tolentino, kapatid po ni Jemboy Baltazar. Napagdesisyonan na hindi na po namin ipapa-autopsy ang aking kapatid dahil sa kagustuhan po ng aming pamilya. Maraming salamat po sa pangunawa. Pero giit naman ng ina ni Jemboy, inuna dapat na tanungin ang kanyang asawa dahil 21 anyos lamang ang kanyang anak na si Geraldine. Itinanggi naman ng SOCO ang naging pahayag ni Roda na hiningaan umano sila ng 15,000 piso para sa pagpapa-autopsy ng katawan ni Jemboy. Samantalang Ella, pinapahanap naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa PNP ang asset ng pulis na umano'y sumipa-sipa sa bangkay ni Jemboy at gusto umanong taniman ng droga
ang menor de edad. Nangako rin ang mambabatas sa ina ni Jemboy na titiyakin ng pambansang pulisya ang seguridad ng kanilang pamilya at ng mga testigo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay sa kaso ni Jemboy Baltazar. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagtatayo ng mga Regional Specialty Center sa bansa. Mula sa Malacanang, makibalita tayo. Nel, ano yung nilalaman itong bagong panukalang inaprubahan ng Pangulo? Yes, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11959 o batas para sa pagtatayo ng specialty centers sa mga ospital ng Department of Health sa kada rehiyon at government-owned or controlled corporation specialty hospitals. Inaatas rin ang paglalaan ng pondo para dito. Sa ilalim ng batas, ang DOH ang inaatasan na magtayo ng specialty centers kung saan ipaprioridad ang cancer care, cardiovascular care, lung care, renal care at kidney transplant, brain at spine care, trauma at burn cares. Pinatitiyak ng bagong batas na ito na magiging accessible at aabot kamay ang healthcare services sa lahat ng Pilipino. Ang batas na ito ay magiging epektibo 15 araw matapos ang paglathala sa Official Gazette o pahayagan na nasa General Circulation. Ang bagong batas na ito ay kabilang sa ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nakarang State of the Nation address. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Sa iba pang balita, nagbabanta ngayon ang bagyong Goring sa dulong Hilagang Luzon. Ayon sa Pag-asa, maaaring maglandfall ang mata ng bagyong Goring sa Batanes. Alamin natin ang latest update sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo live. Ray, lumakas pa ba itong bagyo at kailan ba ito tatama sa bansa? Napanatili ng bagyong si Goring, yung taglay ito lakas ng hangin, nasa typhoon category pa rin at posible na bukas ng umaga ito o ngayong gabi ay ito ay maglandfall o tumama yung pinakamalala ito sa may area ng Batanes. Kaninang alas 10 ng umaga ito ay nabataan ng Pag-asa layong 180 kilometers sa may silangan ng Apari, Cagayan. 155 kilometers per hour, taglay ito lakas ng hangin at bugso na aabot sa 190 kilometers per hour. Sa ngayon ay mabagal ang pagkilos nito at ito nga ay paikot na gumagalaw ngayon doon sa kanyang sa East Philippine Sea. Ang wind signal number 3 nakataas sa southern portion ng Batanes, particular sa Sabtang, Uyugan, Ibana, Mahataw, Basco at yung northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 sa nalabing bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at extreme northeastern portion ng mainland Cagayan, particular yung Santa Ana at Gonzaga. Ang number 1 po ay nakataas naman sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Sa mga lugar nakataas ang wind signal number 1 at 2 hanggang sa 3 makakaranas po dyan ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. At ayon sa Pag-asa, palalakasin itong bagyong si Goring, yung habagat o southwest monsoon, makaka-apekto sa malaking bahagi ng western Visayas, particular yung Panay at Negros Island at maging Zambales and Bataan area, makakaranas din tayo dyan ng mga pag-ulan. Yan ang latest sa ating panahon. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ray Pelayo. Patuloy ang ginagawang pagmomonitor ng Task Force Lingkod Cagayan o TFLC sa level ng tubig sa Bunton Bridge ngayong araw. Gayun din sa mga lugar na nakararanas ng pagbaha dulot ng bagyong Goring sa lungsod ng Tuguegarao. Bandang alas 9 ng umaga kanina ay nasa alert level na ang tubig sa Bunton Bridge na nasa 5.8 meters na. Bunsod nito, hindi maaaring madaanan ang kalsada mula sa riverbank patungo sa barangay Katagaman dahil sa pagbaha. Hindi naman madaanan ng mga truck ng Integrated Pest Management Garbage ang kalsada at tulay patungo sa Bacolod Landfill kaninang umaga ayon sa Bacolod Public Information Office. Dahil dito, apektado ang pangungulekta ng mga basura sa lugar dahil sa pagbaha. Inaasahan naman kaagad magbabalik ang operasyon ng pangungulekta ng basura kapag humupa na ang baha.
Samantala, nasa 30 individual naman ang matagumpay na nailigtas ng Amity Fire Brigade sa Barangay Bata at Banago sa Bacolod City na lubhang naapektuhan ng pagbaha mula alas 11 kagabi hanggang kaninang alas 4 ng madaling araw. Aabot na sa mahigit 19,000 mga pamilya o katumbas ng mahigit sa 63,000 na mga individual ang apektado ng bagyong Goring. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, karamihan sa mga apektadong residente ay mula sa Ilocos, Cagayan Valley, Mimaropa at Calabarzon Region. Samantala, sumampa na rin sa mahigit 41 million pesos ang pinsalang idinulot ng bagyo sa sektor ng infrastruktura, habang patuloy ang pangangalap ng datos sa pinsalang dulot sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang casualty dahil sa bagyong Goring. Kansilado ngayon ang ilang domestic flights sa Ninoy Aquino International Airport bunsod ng masamang lagay ng panahon. Sa abiso ng Manila International Airport Authority o MIAA, kabilang sa mga kansilado ang PAL Express flight na biyaheng Manila Antique at Manila to Antique, maging ang Manila to Basco at Basco to Manila. Gayon din ang Cebu Pacific flight na biyaheng Manila to Gigarao at pabalik ng Maynila. Kasama rin sa hindi muna makakabiyahe ang balikan ang flight ng Sebgo na Manila to Masbate at Masbate to Manila. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na makipag-ugnayan sa mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga flight. 8 US Marines ang nananatili sa ospital sa Darwin, Australia matapos na magtamo ng pinsala sa katawan dahil sa pagbagsak ng sinasakyang tiltrotor aircraft. 3 sa kanilang mga kasamahan ang pumanaw bunsod ng trahedya. Agad namang dinala ang 20 survivors sa Darwin kasunod ng pagbagsak ng Marine V-22 Osprey umaga ng Linggo, August 27. Nangyari ang sakuna sa kalagitnaan ng isang multinational training exercise ayon kay Northern Territory Minister Natasha Fields. Ipinatawag ng Japan ang Chinese ambassador sa Tokyo kaugnay ng harassing phone calls at mga insidente ng pambabato sa mga Japanese school at embassy nito sa Beijing. Kasunod ito ng desisyon ng Tokyo noong nakalipas na linggo na magpakawala ng treated water mula sa Fukushima Nuclear Power Plant sa Pacific Ocean. Umapela ang Japan sa China na hikayatin ang mga mamamayan nitong gumawa ng responsableng hakbang at magpapakahinahon. Gate din ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida, pinag-aaralang mabuti at dumaan sa maigting na proseso ang pagre-release sa karagatan ng treated water. Pinipigilan ng Taliban ang female Afghan students na makaalis ng Afghanistan upang makapag-aral sa Dubai. Kabilang sa mga ito ang nakatanggap ng scholarship mula sa Emirati billionaire businessman na si Sheikh Khalaf Ahmad Al-Habatoor. Ipinagbawal ng Taliban ang solo travel sa mga babae at pinapayagan lamang ang mga itong makapag-abroad kasama ang kanilang asawa o kamag-anak na lalaki. Kinundi na naman ang hakbang na ito ng Taliban. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 14 na nagsasabi, taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso. Siya'y laging kumakatha ng kasamaan. Siya'y naghahasik ng pagtatalo. At yan ang mga balita
ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.